Hypothetically, kung naging kliyente mo si Mr. X, how are you going to defend him? Una po, I will argue na dapat theft ang kaso, hindi robbery. According to Articles 293 and 308 of the Revised Penal Code, attorney, halos pareho lang po yung dalawa. Both involve the taking of one's property with the intent to gain. Ang pinagkaiba lang, ang robbery ay pagnanakaw na ginagamitan ng puwersa, intimidation, or violence. E sa kaso huli ni Mr. X, walang puwersahang naganap, hindi walang forced entry. Lodi ka talaga, Paps. Di ba yun yung sinabi mo sa amin? We are all lawmakers here. Sinabi mismo sa resolusyon ng investigating prosecutor na imposible na hindi maintindihan ng kliyente mo ang mga pinirmahan nila dahil guided sila ng una nilang abogado. But why should we place the burden of the interpretation of Article 125 on the accused? Kung ang mga taong nakapag-law school, ang mga abogado, at ang mga law enforcers nga natin ay nahihirapan din makaintindi. Since this is an inquiry in aid of legislation, I think the Congress should make our